Si Nacho ay isang napakalakas na wizard na may kapangyarihan ng apoy na nakatira sa isang bansa kung saan kilala ang magic sa lahat ng dako, at regular na nagaganap ang malalaking labanan ng magic. Siya ay miyembro ng isang sikat na Wizards Guild na kilala bilang Fairy Tail. Medyo malakas siya dahil ang fire magic ay isa sa pinakapambihirang magic na kakayahan ng sinuman, at si Nacho ay sinanay ng isang totoong buhay na dragon na nagngangalang Ignal mula pa noong bata pa siya. Sa mundong ito, ang mga dragon ay napakabihira, kaya't mas nakakagulat ang mga kakayahan ni Nacho. Siya ay naglalakbay upang makipagkita muli kay Ignal dahil mayroon siyang ilang mga katanungan na siya lamang ang makakasagot. Sumakay siya ng tren para pumunta sa isang sikat na port city kung saan nabalitaan siya tungkol sa isang dragonborn na gumagamit ng fire magic. Ang pagsakay sa mga tren ay nagdudulot sa kanya ng isang motion sickness, ngunit kasama ang kanyang mapagkakatiwalaang mahiwagang kasama na nagngangalang Happy, na kumpleto niya ang paglalakbay, at naglibot siya sa bayan para hanapin si Ignal. Gumagala siya ng gutom nang bigla niyang makita ang isang grupo ng mga babae na nagkukumpulan sa paligid ng isang taong tumatawag sa kanya ng Fire Wizard na ikinatuwa ni Nacho dahil sa tingin niya ay si Ignal ito mismo. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa at pagkadismaya, nakita niya ang isang normal na lalaki na sa tingin niya ay hindi masyadong cool na nagpapasikat ng kanyang mahika sa mga babae. Si Nacho, gayunpaman, ay hindi humanga at umalis na lang, na sinasabi na ang lalaki ay hindi naman kagwapuhan, na ikinagalit ng mga babae na masyadong umiidolo sa kanilang idol kahit mas pogi pa nga si Nacho kung tutuusin. Ang palabas na ito ay tiyak na hinulaan kung paano ang mga babae sa hinaharap na umiidolo sa kanilang idol. Pagkatapos, ang mga babae ay napunta sa pag-atake at pagbugbog kay Nacho, ngunit ang lalaki ay pinatigil sila at binigyan pa si Nacho ng autograph board, na sinabi niyang hindi niya kailangan, na muling nagpagalit sa mga babae, at binugbog nila siya ng isa pa. Sinabi ng lalaki sa kanila na mag-host siya ng isang party sa kanyang cruise at inaasahan na ang lahat ng mga babae ay naruroon bago siya umalis. Ipinakilala ng isa sa mga babae ang kanyang sarili bilang si Lucy, at nagpasalamat sa kanya sa pagsira sa moment ng lalaki. Dinala niya sila sa isang malapit na restaurant kung saan parehong kumakain sina Nacho at Happy na parang hindi sila kumain ng ilang mga araw. Habang ipinaliwanag ni Lucy na ang lalaki kanina ay gumagamit ng isang espesyal na magic item na nagpapaakit sa mga babae sa paligid, at ginamit niya ito para sumikat, at siya ay nagpapasalamat kay Nacho na siya ay ibinalik sa realidad. Para pasalamatan siya, iniaalok niya sa kanya ang lahat ng pagkain ng libre. Sinabi ni Lucy sa kanya na siya mismo ay isang wizard, at gustong sumali sa isa sa mga guild sa lalong madaling panahon, dahil ang sinumang wizard na hindi kabilang sa alinmang guild ay hindi itinuturing na isang ganap na wizard. Binanggit niya sa kanya na talagang gusto niyang sumali sa sikat na guild na Fairy Tail, ngunit walang ideya kung paano makapasok. Habang si Nacho ay abala sa pagmuya ng mga pagkain sa kanyang lalamunan at tila sarap, napagpasyahan ni Lucy na siya ay nagsalita ng sapat at tumayo, at pagkatapos magbayad ng bill ay lumabas na ng restaurant. Nakaupo siya sa isang bench sa isang parke at nagbabasa ng magic magazine nang biglang lumabas ang lalaki kanina mula sa mga palumpong na parang stalker at sinabi sa kanya na narito siya para personal na anyayahin siya sa boat party. Si Lucy, gayunpaman, ay tumanggi at sinabi sa kanya na siya ay hindi kasing walang isip tulad ng ibang mga babae, at hindi na ma-hypnotize ng charm magic niya. Sinasabi ng wizard na ito ay isang stunt lamang upang makaramdam ng higit na pagmamahal, at sinabi sa kanya na siya ay isang tapat na tao at pagkatapos ay agad na nagsisinungaling tungkol sa pagiging miyembro ng Fairy Tail. Tila nasasabik kaagad si Lucy, habang sinasabi niya sa kanya na maaari siyang magsabi ng isang magandang salita para sa kanya kung dadalo siya sa kanyang partido, at si Lucy ay sumasang-ayon na parang hindi nag-iisip. Nang maglaon ng gabing iyon, parehong pinanood ni Nacho at Happy ang ship cruise sa malayo, at ang panunood lamang nito ay muling nagpasama sa pakiramdam ni Nacho. Samantala, si Lucy ay nasa cruise mismo at nakikipag-usap sa lalaki habang sinusubukan niyang gumamit ng magic para mawalan siya ng malay. Kahit na ang aking tito ay alam ang mahika na ito, at tinatawag niya itong Rupes. Agad na bumangon si Lucy at sinabihan siyang umatras, ngunit tumingin sa paligid upang makita na ang lahat ng mga babae ay nakatulog na, at isang grupo ng mga kalalakihan ang lumabas mula sa kanilang mga kasuklam-suklam na pugad upang kunin sila, at malamang na ibenta sila sa pagkaalipin or kung ano paman. Agad na inilabas ni Lucy ang kanyang mga magic key, ngunit napigilan ito ng lalaki na naghagis sa mga ito sa dagat.
Nagiging heartbroken siya, nasa ilalim pa rin ng impresyon na ang lalaki na ito ay miyembro ng fairy tale, at sumisigaw na ayaw niyang maging miyembro ng naturang hamak na guild. Biglang nasira ang bubong, at mula sa usok, lumabas si Nacho, ngunit bago pa niya magawa ang anumang bagay, nakaramdam siya ng pagkahilo at bumagsak. Si Happy, na lumilipad sa itaas niya, ay mabilis na hinawakan siya gamit ang kanyang buntot at lumipad palayo sa kalangitan, habang ginagamit ng lalaki ang kanyang mahika upang subukang pigilan sila. Naiwasan ni Happy ang mga pag-atake, ngunit ang kanyang magic transformation ay naubos, at ang kanyang mga pakpak ay nawala, na naging dahilan upang pareho silang mahulog sa malalim na tubig habang ang mga crewmates sa barko ay pinahirapan si Nacho. Mabilis na lumangoy si Lucy sa dagat at nahanap ang kanyang mga nahulog na susi. Dinala ang mga ito sa ibabaw bago gamitin ang isa sa mga susi ng tubig upang ipatawag ang sea spirit na lumalabas na isang masungit na sirena, at sinabihan si Lucy na kung sakaling mahulog muli ang mga susi, tatapusin niya ang buong pamilya niya. Mabilis na sinabihan siya ni Lucy na ay swipe ang buong barko papunta sa baybayin, at ang dagat ay lumikha ng napakalaking alon sa tabi ng barko, at maging sina Happy at Lucy ay natangay sa pampang. Sinabihan ng Sea Spirit si Lucy na huwag siyang tawagin sa mga susunod na linggo dahil naglalakbay siya kasama ang kanyang kasintahan at biglang nawala. Sa wakas, sa baybayin, si Nacho ay lumabas mula sa pagkawasak ng barko at inutusan ang lalaki na sabihin ang katotohanan tungkol sa kanya na mula sa fairy tale. Ngunit pinapanta lang ng lalaki ang dalawa sa kanyang mga tauhan, na sinampal lang niya bago muling hiniling sa kanya na magsabi ng totoo, bilang si Nacho ay mula mismo sa fairy tale, at hindi pa niya nakita ang lalaki na ito. Nagulat si Lucy sa paghahayag na ito, habang sinabi sa kanya ni Happy na ang lalaki ay miyembro ng isang maliit na guild na dati ay nagtra-traffic ng mga masamang magic item, ngunit pinalayas dahil sa pagnanakaw mula sa kanila. Ginagamit ng lalaki ang lahat ng kanyang magic item para lumikha ng fire typhoon, at itinutok ito kay Nacho. Hindi niya alam na si Nacho ay isa sa ilang mga tao na talagang tunay na mga fire wizard, at siya ay nagtatapos na lamunin ang buong fire magic at nagsimulang maglakad patungo sa lalaki muli. Sa pagkakataong ito, nagpapatuloy siya sa opens iba at ginagamit ang kanyang fire breath upang sirain ang kanilang buong karera, at pagkatapos na maalis ang alikabok, tanging ang lalaki ang nakaligtas sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mahika para umiwas. Sumigaw si Nacho na hindi niya hahayaang masira ang pangalan ng kanyang guild, at tumakbo patungo sa kanya, iniiwasan ang kanyang mga pag-atake bago tumalon sa hangin at sinuntok siya ng kanyang maalab na kamao. Ang lalaki ay muling lumipad sa langit, at galit na gumamit ng matinding pag-atake sa kanya na nailigan niya, ngunit sinundan ito ng lalaki at ibinato ang isang malaking bola ng mahika kay Nacho na muli itong nilamon bago pumunta sa opens iba, at naghatid ng isang napakalakas na suntok para tuluyang matapos ang labanan. Sa panahon ng laban na ito, gayunpaman, natapos niya ang pagsira sa kalahati ng lungsod, at ang Royal Guards ay bumaba sa kanila, na nagudyok sa kanya na tumakas kasama sina Happy at Lucy. Sa wakas ay nakarating sina Nacho at Lucy sa guild ng fairy tale, at pumasok sila upang makahanap ng malaking grupo ng mga wizard na nakaupo, umiinom, at nagsasaya. Ngunit bago gumawa ng anumang bagay, diretsyong sinipa ni Nacho ang isa sa mga lalaki diretso sa kanyang mukha, sinisigawan siya dahil sa pagsisinungaling tungkol sa lokasyon ni Ignal. Sumagot siya na ipinadala lang niya ang impormasyon, at isang napakalaking awayan ang sumiklab sa pagitan nila, na mabilis na nagsangkot sa buong guild. Ang labanan ay patuloy na kinasasangkutan ng mas maraming tao, na nagpatakot kay Lucy, ngunit siya ay tiniyak ng isa pang miyembro ng fairy tale na kilala bilang Mira, na isa ring magandang babae at malamang na naisip niyang sinabihan siya na huwag mag-alala dahil ito ay karaniwang nangyayari sa guild na ito, bago siya maipit ng isa sa malalaking lalaki na itinapon pabalik ni Nacho. Nagpasya silang lahat na gumamit ng magic sa labanan at magsimulang gumamit ng mga spells. Ngunit bago magsimulang muli ang laban, isang napakalaking higanteng anino ang lumabas mula sa itaas, sumisigaw sa kanila na manahimik, pagkatapos ay inapakan si Nacho sa ilalim ng kanyang mga paa upang patahimikan siya. Tinitingnan ng higanti si Lucy, at tinanong siya kung siya ay isang bagong recruit bago siya lumiit sa laki, na naging isang maliit na matandang lalaki, at tinatanggap siya sa guild. Siya ay nagiging isang maliit na tao, at sinasabi ni Mira na siya ang pinuno ng guild na ito, na kilala rin bilang Gramps.
Si Gramps ay nag-backflip at umakyat sa balkonahe bago sinisigawan ng miyembro na palaging sinisira ang kalahati ng lungsod saan man sila pumunta, at ipinakita sa kanila ang isang bungkus ng mga papel na naglalaman ng mga reklamo mula sa Magic Council. Inaangkin niya na sinira ni Nacho ang kalahati ng Port City, at ang iba pang mga miyembro ay palaging gumagawa ng kaguluhan saan man sila pumunta. Ngunit sa halip na parusahan sila, hinikayat niya silang sundin ang kanilang mga puso, na sinasabing ang mga wizard ay tulad ng mga mababangas na hayop na hindi makontrol. Sa wakas ay nakuha na ni Lucy ang marka ng fairy tale, at pumunta siya kay Nacho, na nakatingin sa board para makahanap ng angkop na quest para sa kanyang sarili, nang ang isang batang lalaki ay pumasok sa guild diretso kay Gramps at tinanong siya kung bumalik ang kanyang ama or hindi. Sinabihan ni Gramps ang bata na bumalik sa bahay dahil ang kanyang ama ay isang wizard, at kayang alagaan ang kanyang sarili. Ngunit ang bata ay nabalisa, sinabi na siya ay dapat na dumating 4 na araw na nakalipas at sinuntok si Gramps diretso sa mukha bago tumakbo palayo. Narinig ito ni Nacho, sinuntok ang board, at kinuha ang kanyang gamit bago lumabas ng guild para hanapin ang ama ng bata. Ipinaliwanag ni Mira kay Lucy na iniwan siya ng ama ni Nacho noong bata pa siya. Pinalaki siya ng isang dragon na nagngangalang Ignal, at itinuro sa kanya ng dragon ang lahat ng nalalaman niya ngayon, mula sa pagbabasa, pagsusulat hanggang sa mahika, at pakikipaglaban. Isang araw, gayunpaman, muling nawala ang dragon para kumuha ng dragon milk at hindi na bumalik. Si Nacho ay gumagala sa kontinente mula noon upang subukang hanapin muli si Ignal, ngunit hindi pa siya pinalad sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Nagpa siya si Lucy na samahan si Nacho sa kanyang mga pakikipagsapalaran, at pumasok sila sa isang karwahe upang dalhin sila malapit sa mga bundok. Muling nagka-motion sickness si Nacho dahil sa paglalakbay, ngunit masaya siyang lumabas nang huminto ang karwahe dahil sa kakilakilabot na lupain. Si Nacho ay masayang bumaba sa karwahe, at kasama sina Happy at Lucy, nagsimula siyang umakyat sa higanteng bundok. Si Lucy ay walang proteksyon sa lamig, dahil suot niya ang paboritong damit ng kanyang ina, samantalang si Nacho ay walang problema sa lamig salamat sa fire magic niya. Sa wakas ay nagdesisyon na si Lucy at ginagamit niya ang kanyang mga magic key upang ipatawag ang isang higanteng orasan. Nagulat sina Nacho at Happy, dahil ngayon lang sila nakakita nito. Pumasok si Lucy sa loob ng orasan upang madama ang init at sinabihan si Nacho na ibalik siya sa guild na ikinagalit niya, at nauna siyang maglakad, iniwan siyang mag-isa habang sinisigaw ang pangalan ng nawawalang lalaki. Biglang umiwas si Nacho habang inaatake siya ng isang higanteng puting unggoy. Ang halimaw na ito ay kilala bilang bulkan, at bago magawa ni Nacho ang anumang bagay, diretsong tumakbo ang bulkan kay Lucy sa loob ng orasan, at hinawakan ang buong orasan bago ito kinuha at itinakbo ito. Sinugod ni Nacho ang unggoy sa loob ng isang kuweba, at sa wakas ay naabot siya ngunit nadulas sa sahig at nahulog. Tinanong niya ang unggoy kung nakakita ba siya ng isang tao na nagngangalang Macau na pumunta rito noong isang linggo, at ang nakakagulat, parang may alam talaga ang unggoy at tinawag siya bago tumuro sa labas ng kuweba. Ngunit nang si Nacho ay pumunta upang suriin ito, ang unggoy ay itulak siya palabas ng yungib papunta sa lambak sa ibaba. Mabilis na tumakbo si Lucy para tingnan siya ngunit wala siyang nakita, at sa takot na baka nasawi na si Nacho, kinuha niya ang isa sa kanyang mga magic key at ginamit ito para tawagin ang espiritu ng Minotaur na may higanteng palakol. Agad na sinimulan ng Minotaur na masiyahan kay Lucy at makikipag-away na sana sa unggoy nang dumating muli si Nacho, na uwi sa pagsipa sa toro, tuluyan siyang natamba. Si Lucy ay sumisigaw sa kanya na ang toro ay ang kanyang summon spirit, ngunit pagkatapos ay tinanong siya kung paano siya nakaligtas sa pagkahulog kung saan siya ay tumugon na siya ay nailigtas ni Happy. Sa wakas, magsisimula na ang laban habang sinusubukang suntukin ng unggoy si Nacho, ngunit nagawa niyang harangan ang kanyang pag-atake bago maghatid ng isang napakalakas na sipa, at itinapon siya palayo. Ang unggoy ay bumalik para sa isa pang pag-atake, ngunit sa pagkakataong ito ay gumamit si Nacho ng isang maapoy na sipa upang itaboy siya pabalik. Muli, ang unggoy ay gumagamit ng isang half smash upang makagambala sa kanya, ngunit si Nacho ay tumayo sa harapan nito at sa wakas ay nalaman na ang unggoy ay kinuha ang palakol ng Minotaur at ngayon ay armado na sa laban. Sinusubukan niyang salakayin si Nacho, ngunit naiiwasan niya ang bawat pag-atake bago muling dumulas sa yelo at bumagsak. Sinubukan ng unggoy na samantalahin ito at inatake siya, ngunit nagawang ihinto ni Nacho ang palakol sa pinakahuling sandali.
Sa init na naruroon sa kanyang katawan, natutunaw niya ng kaunti ang palakol at iniinom ang mga patak upang bigyan siya ng higit na kapangyarihan. Pagkatapos si Nacho ay gumamit ng isang suntok upang itaboy ang unggoy sa dingding, na nagpatambo sa kanya. Sinubukan niyang tanungin ang unggoy, ngunit napagtanto niyang wala itong silbi nang biglang bumalik ang unggoy sa isang lalaki na si Macau, na ikinagulat ng lahat. Lubos na nagulat si Lucy sa nangyari, ngunit ipinaalam sa kanya ni Happy na ang mga bulkan ay mga espesyal na halimaw na nabubuhay sa pamamagitan ng pagkuha sa katawan ng isang tao, at malamang na nangyari rin iyon sa lalaki. Ang nasugatan na lalaki ay nagising na at nagpasalamat kay Nacho sa pagligtas sa kanya, na ipinaalam sa kanya na nagawa niyang talunin ang 19 na bulkan. Ngunit nang hindi siya nakatingin, ang huling unggoy ay nagtagumpay sa kanya. Laking gulat ni Lucy nang malaman na napakarami ng mga halimaw na ito, at sa wakas ay bumalik silang lahat sa bayan kung saan muling nakasama ni Macau ang kanyang batang anak na lalaki, habang si Nacho at Lucy ay bumalik sa guild. Mula nang mahirang ng Fairy Tail Guild, nagtapos si Lucy na umupa ng bahay para sa kanyang sarili. Isang umaga, pumunta si Nacho sa kanyang lugar, at pagkatapos makipag-usap ng ilang sandali at malaman ang tungkol sa kanyang mga kakayahan, nag-aalok na makipagtambalan sa kanya. Sinabi sa kanya ni Happy na kahit na ang Fairy Tail ay isang buong guild, may mga mas maliliit na team sa loob nito na maayos ang pakikisama sa isa't isa. Hanggang ngayon, walang nakakasama si Nacho, at mukhang talagang masaya si Lucy na may nangangailangan sa kanya at pumayag sa plano. Pagkatapos, tinalakay nila ang kanilang unang misyon, na pagnanakaw at pagsunog ng libro mula sa isang mayaman na tao sa kalapit na lungsod. Tinanong ni Lucy si Nacho kung bakit gusto niyang gawin ang isang miserableng misyon, ngunit sinabi niya sa kanya na ang misyon na ito ay magbabayad sa kanila ng maraming pera. Nang marinig ni Lucy ang halaga ng pera, maging siya ay masayang sumang-ayon sa misyon. Ipinaliwanag ni Nacho na si Lucy ang magiging pangunahing bahagi ng planong ito, dahil ang mayaman ay isang lalaki at naghahanap ng isang blonde na buhok na dalaga. Si Lucy ay madaling gamitin dahil siya ay blonde, at ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay maging isang katulong. Sa huli ay muli silang sumakay sa karwahe sa susunod na lungsod, habang si Nacho ay nagpupumilit na panatilihin ang laman ng kanyang tiyan sa loob ng kanyang katawan. Narating nila ang lungsod, at agad na pumunta si Nacho sa isang restaurant kasama si Happy, habang sinabi ni Lucy sa kanila na may kailangan siyang gawin at umalis. Sa oras na tapos na sila sa kanilang tanghalian, bumalik si Lucy na nakasuot ng magandang uniforme ng katulong na tiyak na nagpagulat sa dalawa. Nagpunta silang lahat sa taong magbabayad para sa misyon. Ipinaalam sa kanila ng lalaking matikas ang pananamit na ito na dadagdagan niya ng 10 ulit ang halaga ng gantimpala. Ang kailangan lang nilang gawin ay pumasok sa bahay ng mayamang lalaki, at sunugin ng tuluyan ang libro. Nagulat si Nacho at Lucy nang marinig na napakataas ng gantimpala sa simpleng pagsira ng libro. Habang isinasaalang-alang ni Nacho na pasabugan ang buong mansyon sa isang atake, tinanong ni Lucy ang lalaki kung bakit gusto niyang sirain ng husto ang libro. Siya ay tumugon na hindi maaaring mahanap ang aklat na iyon ng mga maling tao, at nakikiusap sa kanila na sirain ang aklat sa mabilis na paraan. Umalis sila sa kanyang bahay at pumunta sa lugar ng mayamang lalaki. Sinubukan ni Lucy ng napakatagal na panahon na may sumagot sa pinto, ngunit tila walang tao sa bahay. Biglang, mula sa ilalim ng lupa, lumitaw ang malusog na babae, na marahil ay magiging susunod na modelo para sa isang magazine na isinasaalang-alang ang pagpunta sa gym ngayong 2024. Tinanong ng babae si Lucy kung narito siya para sa trabahong kasambahay, at nang sumagot siya na oo, lumilitaw ang mayaman na lalaki mula sa ilalim ng lupa upang siyasatin ang kasambahay. Pagkatapos ng masusing inspeksyon, sinabihan niya siya ay umalis dahil hindi siya kagandahan at hindi niya ito gusto. Sinabi niya sa kanya na kinukuha lang niya ang mga pinakamagagandang katulong, at biglang nagpakita mula sa lupa ang isang grupo ng mas hindi kagandahan na mga katulong, at sinimulan nilang lumapit sa mayamang lalaki. Tinawag niya ulit itong hindi maganda, at itinaboy bago bumalik sa mansyon. Umiiyak si Lucy sa tabi ng puno habang sinusubukan ni Nacho at Happy na mag-isip ng bagong plano. Tumalon si Nacho sa tuktok ng gusali, habang binuhat ni Happy si Lucy, at ginagamit niya ang kanyang apoy upang matuno ang salamin. Palihim silang pumasok sa mansyon, at nagsimulang maghanap ng maigi upang mahanap ang anumang bakas ng libro na hinahanap nila.
Habang tumitingin sa loob, biglang lumabas sa lupa ang lahat ng katulong, ngunit gumamit si Nacho ng isang atake para maalis ang mga katulong, bago tumalon ang malusog na babae sa ibabaw niya at dinurog siya. Sa kabutihang palad, gayunpaman, si Nacho ay malakas, at binuhat niya ito bago siya sinipa. Naghanap pa sila bago pumasok sa isang higanteng aklatan, na puno ng lahat ng uri ng libro. Ang problema ay hindi nila alam kung aling libro ang kailangan nilang sunugin, kaya sinimulan nilang tingnan ang lahat ng mga libro. Nang makahanap si Lucy ng isang ginintoang libro, na isinulat ng isang sikat na may akda na kilala niya, laking gulat niya nang makita ang aklat na ito dahil hindi niya alam na ginawa ng may akda ang aklat na ito, at gusto niyang iuwi ito ng ligtas at basahin ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Nacho na kailangan nilang sunugin ito ngayon dahil nasa trabaho sila. Si Lucy, gayunpaman, ay mapilit na ang aklat na ito ay maaaring maging isang napakahalagang susi sa isang bagay na malaki, at ayaw niyang sayangin ang pagkakataong ito. Ngunit pinagbantaan siya ni Nacho sa pagsasabing aatakihin niya siya kung hindi niya ibibigay sa kanya ang libro. Biglang bumulaga sa sahig ang mayamang lalaki at tinanong sila kung bakit nila pinapasok ang kanyang bahay para lamang sa isang libro, na napagtanto ni Lucy na kung ano ang nasa loob ng libro, walang ideya ang mayamang lalaki tungkol dito. Kaya tinanong niya siya kung maaari niyang kunin ang libro. Tinawag niya itong hindi maganda muli at tumanggi, bago sabihin sa kanya na ibalik ang libro, habang sinabi ni Nacho sa kanya na iabot ang libro para masunog niya ito. Sinabihan sila ni Lucy na tumahimik at umupo upang basahin ang libro kaagad doon. Tinawag ng mayamang lalaki ang kanyang trump card, at dalawang lalaki ang lumabas mula sa isa sa mga nakatagong silid na kinikilala ni Happy bilang mga miyembro ng isang mersenaryong grupo. Mababa ang tingin nila kay Nacho, tinawag siyang wizard na may hindi magandang hairstyle na hindi pares sa kanila. Habang binabasa ni Lucy ang libro, napagtanto niya na ang libro ay may mga nakatagong lihim at sinabihan si Nacho na pigilin ang mga lalaki, habang siya ay tumatakbo pabalik sa nakatagong silid, isinara ang sarili, iniwan si Nacho upang harapin ang mga mersenaryo. Sinabihan ng mayaman na lalaki ang mga mersenaryo na harapin si Nacho habang hinahabol niya si Lucy. Agad na umatake si Nacho, ngunit ang isa sa mga lalaki ay gumagamit lamang ng kawali upang ihinto ang kanyang pag-atake, na sinasabi sa kanya na wala siyang pagkakataon laban sa kanila dahil dalubhasa sila sa pakikipaglaban sa mga wizard ng apoy. Itinulak nila siya pabalik at sinipa sa labas, ngunit nagawa niyang mabawi ang kanyang balanse habang ang dalawa sa kanila ay tumalon muli para sa mga pag-atake, na mahusay na naiwasan ni Nacho. Sinabihan niya ang lalaki na subukan ang kanilang makakaya, at sa wakas ay gumawa sila ng pinagsamang pag-atake. Ang isa sa mga lalaki ay hinampad siya ng kawali, habang ang isa naman ay sinisipa siya sa lupa. Gayunpaman, ay talagang isang matibay na lalaki at tumatayo sa kanyang mga paa nang walang anumang problema, bago gamitin ang kanyang fire breath sa kanila. Ang dalawang mersenaryo ay tila inaasahan ang pag-atake na ito, habang ginagamit nila ang kanilang kawali upang sumipsip ng mahika at ipadala ito pabalik kay Nacho, sa pag-aakalang tinapos na nila siya. Ngunit sa kanilang sorpresa at kakilakilabot, kinakain lamang ni Nacho ang buong magic ng apoy, lumalakas pa, at naghahatid ng napakalakas na pag-atake, inatake ang dalawang mersenaryo tulad ng isang barbecue at sinisira ang buong bahay sa proseso. Matapos wasakin ng mga mersenaryo, sinubukan ni Nacho na alamin kung nasaan sina Happy at Lucy, habang si Lucy ay abala sa pakikipaglaban sa kay takot-takot na mayaman na lalaki. Hinawakan siya nito at sinabihang ihulog ang libro, ngunit diretsyong tumanggi si Lucy habang sinusubukan niyang kumawala sa kanyang mga braso. Ngunit ang lalaki ay binend ang kanyang mga kamay, at hindi na tuluyang makagalaw pa si Lucy. Ngunit sa kabutihang palad, si Happy ay dumating upang iligtas siya at sinipa ang lalaki, pinalaya si Lucy. Ngunit ang kanyang transformation ay nawala, at siya ay nahuhulog sa isang imbornal kung saan nakakagulat na nasiyahan siya sa kanyang pananatili. Kinuha ni Lucy ang isa sa kanyang mga susi, at sinabihan ang lalaki na umatras bago niya gamitin ang kanyang mahika upang wakasan ang kanyang buhay. Ngunit ang lalaki ay isa sa mga kakaibang kontrabida na nakita ko, habang naghuhukay lang siya sa loob ng sahig at sinimulang salakayin si Lucy mula sa maraming direksyon, habang sinusubukan niyang umiwas. Sinabi niya sa kanya na sabihin sa kanila ang sikreto sa loob ng aklat, at kung ito ay nagtuturo sa kanila patungo sa anumang kayamanan. Ngunit tumugon si Lucy na hinding-hindi niya ihahayag sa kanya kung ano talaga ang tungkol sa aklat na ito, habang sinusubukan pa ring umiwas laban sa kanyang patuloy na pag-atake.
Sinabi niya sa kanya na siya ang nagsabi sa may akda na magsulat ng isang libro para sa kanya, ngunit tumanggi ang may akda. Kaya nauwi sa pagbabante sa kabuhayan ng kanyang pamilya at ikinulong siya sa isang maliit na selda, habang pinipilit siyang sumulat ng nobela tungkol sa kanya. Ang kawawang may akda ay hindi nais na masira ang kanyang pamana sa pamamagitan ng pagsulat ng isang libro, kaya natapos siya sa pagsulat ng isang nakakasira na libro tungkol sa kanya na hindi kailanman na i-publish dahil ang mayamang lalaki ay hindi nagustuhan ito. Gayunpaman, sinasabi ni Lucy na ang aklat ay higit pa sa kung ano ang hitsura nito sa unang tingin. Maaring parang isang ordinaryong libro ito, ngunit ang may akda ay isang wizard at sa wakas ay gumamit siya ng mahika upang gawin ito, upang ang aklat ay mabasa lamang ng taong gusto niyang bigyan nito. Ikinagulat nito ang mayamang lalaki, na natatakot na ang aklat ay maaring maglaman ng impormasyon tungkol sa kanyang mga palihim na operasyon, at sinusubukan ang kanyang makakaya upang makuha ang aklat ngunit nabigo. Sa wakas ay kinuha ni Lucy ang isa sa mga mahiwagang susi, at tinawag ang isang espirito sa anyo ng isang lalaki na may gunting sa kanyang mga kamay, na nag-iisip na siya ay isang alimango o isang bagay. Lumalabas, gayunpaman, na kahit na ang mayamang lalaki ay may mahiwagang mga susi, at siya mismo ay gumagamit ng mga ito upang ipatawag ang malusog na babae na balak maging isang modelo. Pero nagulat ang lahat, si Nacho ay sumama sa kanya. Laking gulat ni Lucy nang makita ito at itinanong kung paano niya ito nahanap, ngunit ipinaliwanag lang ni Nacho na nakita niyang gumalaw ang babae kaya hinawakan niya ito at pasimpleng pumunta rito. Tumalon si Nacho mula sa kanya habang sinusubukan niyang suntukin siya, ngunit umiwas siya at ginamit ang kanyang napakalakas na fire breath para itaboy siya. Samantala, ginamit ni Lucy ang kanyang latigo upang mahuli ang lalaki at itinapon siya patungo sa lalaking alimango, na gumagamit ng kanyang gunting upang atakihin siya, at tuluyang natalo ang lalaki. Pagkatapos, nakatakas sila sa mansyon bago ito gumuho sa harap nila, at bumalik sa taong naglagay ng quest para sa libro. Nagulat siya nang makita ang aklat at sinabi sa kanila na gusto niyang sunugin ito, ngunit sinabi sa kanya ni Lucy na sa palagay niya ay dapat niyang basahin ito. Ang lalaki ay tila labis na nag-aalala, ngunit sinabi sa kanya ni Lucy na alam niya ang katotohanan, na siya ay anak ng pangunahing may akda, at sinabi sa kanya na ang aklat ay nakatuon sa kanya. Kaya bakit gusto niya itong sunugin? Sumagot ang lalaki na isang araw ay nawala ang kanyang ama, at bumalik pagkatapos ng 3 taon na sinasabing na isulat na niya ang pinakamasamang libro sa ngayon, at naayaw na niyang magsulat muli ng kahit isang salita bago kumuha ng sandata at pinutol ang kanyang braso. Siya ay na-admit sa isang ospital at tila malapit ng mamayapa, ngunit ang anak niya ay galit na galit sa kanya sa pag-iwan sa kanila sa loob ng 3 taon nang walang anumang pakikipag-ugnayan. Tila masaya na ang kanyang ama na siya ay mamayapa, at wala na siyang balak pa na mabuhay sa mundong ito. Hindi nagtagal ay nasawi ang may akda, at sa mahabang panahon, galit pa rin sa kanya ang kanyang anak. Ngunit ginawa ng mga taon ang kanyang galit sa kalungkutan at panghihinayang, kaya gusto niyang masunog ang trabaho kung saan siya nasawi. Tinanong siya ni Lucy sa huling pagkakataon na tingnan kung ano ang nasa libro, at nabuksan niya ang magic seal na nakakagulat na muling inayos ang buong pamagat ng aklat kasama ang mga nilalaman sa loob. Ang libro pala ay isang liham lamang sa kanyang anak tungkol sa kung gaano niya ito ipinagmamalaki, at kung gaano niya ito kamahal. Nagsimulang umiyak ang lalaki habang sinabi ni Nacho sa kanya na hindi niya kailangang bayaran ang mga ito, dahil hindi pa nila natapos ang trabahong sunodin ang libro, at nagsimulang maglakad palayo. Tila nabigla si Lucy kung paano niya matatanggihan ang ganoong kataas na gantimpala, ngunit sinabihan siya ni Nacho na sumunod at kalaunan ay ipinaliwanag niya na ang lalaki ay napakahirap, at nagrenta lang siya ng isang higanteng mansyon dahil walang kumukuha sa kanyang quest. Naisip niya ito dahil amoy mahirap siya, nakakaiba sa amoy sa isang mayamang bahay. Nagsimula silang maglakad muli sa kagubatan, at nang mapagod si Lucy, tinawag na lang niya ang orasan at pumasok sa loob nito para madala siya. Habang naglalakad sa latian, nakarinig sila ng isang grupo ng mga ingay na nagmumula sa isang kalapit na palumpong, at nang walang anumang babala, tumalon si Nacho sa palumpong, sinusubukang labanan ang sinumang naroon. Ang lalaki pala sa loob ng palumpong ay walang iba kundi si Gray, isa pang wizard mula sa fairy tale na kasing lakas din ni Nacho. Tinanong niya ito kung bakit siya andito, at sumagot si Gray na naghahanap lang siya ng lugar para makapag-relax. Nagsimula silang magtalo at mag-away bago kumalma, at sinabi sa kanila ni Gray na dapat din silang magmadaling umuwi dahil darating si Scarlet.
Tila narinig ni Lucy ang pangalan ni Scarlett, ang pinakamalakas na manlalaban mula sa fairy tale, at parehong si Nacho at Gray ay tila natatakot sa kanya, na tinatawag siyang isang demonyo na maaaring sipay ng ilang mga bundok sa alikabok at kung ano pa. Biglang nagkaroon ng napakalaking pagsabog kung saan sila naruroon, at nang mamuo ang alikabok, nakita nila ang kanilang mga sarili na nakabaon ang mga katawan sa malalim na buhangin, habang si Happy ay banihag ng isang grupo ng mga tao na naglagay sa kanya sa isang kahoy na patpat upang ihawin siya sa apoy. Si Nacho ay sumigaw sa kanila na iwan si Happy ng mag-isa, habang siya at si Gray ay tumalon, na tinalo ang mga kalaban sa harap nila. Ang isa sa mga kakaibang lalaki ay napunta sa paggamit ng sand magic upang bitagin si Nacho, ngunit hindi siya pinansin ni Gray bago sabihin kay Lucy na iligtas si Happy, at sinipa niya ang dalawa pang kaaway bago iligtas si Lucy mula sa isang higanteng manok sa likuran. Ang huling lalaki ay tila may isang mahiwagang bola sa kanyang mga kamay, ngunit siya ay naging isang lalaki na manghuhuli at madaling tinalo. Sa wakas ay nakawala si Nacho sa sand cage at gumamit ng nagninangas na kamao upang talunin ang huling lalaki, bago itali silang lahat sa paligid ng isang puno para sa pagtatanong. Gayunpaman, bago pa nila sila matanong pa, isang anino ang lumapit sa kanila mula sa likuran at kinuha ang lahat ng kanilang mga bilanggo sa isang iglap, habang ang tanging magagawa nila ay manood. Bumalik silang lahat sa guild kung saan nag-aalala si Nacho na walang sapat na pera sa pagkain dahil kumakain siya ng marami, na nagpapaalala kay Lucy na kahit na siya ay kailangang kumita ng pera upang bayaran ang kanyang upo. Pumunta siya sa board at nagsimulang maghanap ng mga quest na nagbabayad ng malaking halaga, ngunit nakalulungkot, karamihan sa mga quest ay wala sa kanyang kakayahan. Tumawag si Nacho sa kanya at sinabi sa kanya na dapat din siyang pumili ng isang bagay para sa kanya dahil sila ay isang koponan, na walang ideya si Lucy kung ano ang mararamdaman. Nagsimulang kausapin ni Mira si Lucy, at ipinaliwanag niya kung paano magkakaugnay ang mga guild, at kung paano gumagana ang lahat sa ilalim ng parehong mas malaking layunin, kahit na sa panimula ay magkaiba sila. Sa walang dahilan, sina Gray at Nacho ay muling nagkasakitan habang ang isa pang lalaki ay sumusubok na lapitan si Lucy, na tinakot siya sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng mahiwagang mga susi. Habang sina Nacho at Gray ay nagkakainitan, isa sa mga lalaki ang pumasok sa loob ng guild na natatakot, sumisigaw na si Scarlett ay babalik sa guild, at ang buong kapaligiran ng guild ay nagbabago. Isang babae na may buong set ng armor ang pumasok sa guild na may malaking sungay sa kanyang mga balikat, at inilapag ito sa lupa, niyanig ang buong guild bago siya nagsimulang magtanong tungkol sa lokasyon ng guildmaster. Tinanggap siya ni Mira at sinabi sa kanya na ang guildmaster ay nasa isang pulong, at maaari siyang mag-iwan ng mensahe sa kanya kung gusto niya. Nagtanong ang isang pares ng mga lalaki tungkol sa misteryosong sungay, at sumagot si Scarlett na kamakailan lamang ay pinasuko at pinaslang niya ang isang higanteng halimaw, at tuwang-tuwa ang mga lokal na binigyan nila siya ng sungay bilang souvenir pagkatapos ng ilang dekorasyon. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at sinisigawan ang lahat na kumilos, habang nakakarinig siya ng masasamang bagay tungkol sa fairy tale at kung paano sinira ng kanilang mga miyembro ang lahat ng maaari nilang makuha. Isa-isa niyang pinarusahan ang maraming miyembro, bago lumingon kina Nacho at Gray, na agad na nagsimulang kumilos bilang matalik na magkaibigan, na nagsasabi na sila ay nagkakasundo. Nagulat si Lucy nang makita ito, ngunit sumagot si Mira na minsang hinamon ni Nacho si Scarlett na makipag-away, at natalo niya si Nacho, na naging dahilan upang igalang siya nito sa tuwing kakausapin niya ito. Sinabi rin ni Mira kay Lucy na natalo rin niya si Gray dahil wala itong suot na maayos na uniforme, at kilala sa pananakit ng sino mang hindi niya inaakala na maayos ang pag-uugali. Sa kanyang paglingon kina Gray at Nacho, sinabi niya sa kanila na kadalasan ay dumidiretso na siya sa master para sa problemang ito, ngunit wala silang sapat na oras, kaya gusto niyang pareho silang magsama at samahan siya sa kanyang susunod na misyon. Nagulat ang lahat ng marinig na humihingi ng tulong ang makapangyarihang si Scarlett dahil palagi siyang nagtatrabaho ng mag-isa, ngunit sa pagkakataong ito ay humingi siya ng isang team. Parehong nagkatinginan sina Nacho at Gray na may galit na mga mata, ngunit walang lakas ng loob na magsabi ng anuman sa harap ni Scarlett at sumunod sa kanyang kahilingan. Kinaumagahan, naghintay sina Nacho, Gray, at Lucy sa istasyon habang ang dalawang lalaki ay abala sa pakikipag-away sa isa't isa ng walang dahilan. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Scarlett sa istasyon na may bitbit na bagahe, na nagpapaalala sa akin ng aking ina kapag kailangan naming sumakay ng 30 minutong biyahe sa tren.
Si Nacho at Gray ay agad na nagsimulang kumilos bilang matalik na kaibigan, habang tinanong ni Scarlett si Lucy tungkol sa kanyang sarili. Ipinakilala nila ang kanilang mga sarili sa isa't isa, ngunit nag-ambala ng tawagin ni Nacho si Scarlett at hamanin siya na makipag-away sa sandaling bumalik sila mula sa misyon na ito, dahil itinuturing niya ang kanyang sarili na mas makapangyarihan kaysa kay Scarlett ngayon pagkatapos ng mga taon ng pagsasanay. Iniisip ni Gray na parusang kasawian ito, ngunit sumang-ayon si Scarlett sa laban, at lahat sila ay masayang sumakay sa tren. Di nagtagal pagkatapos sumakay sa tren, nagsimulang mahilo si Nacho dahil sa motion sickness, at tinawag siya ni Scarlett patungo sa kanya at hinayaan siyang ipatong ang kanyang ulo sa kanya, bago siya sinuntok sa tiyan at itinulak siya para tumigil siya sa kanyang pag-arte. Hiniling ni Gray kay Scarlett na ibunyag ang tungkol sa mga detalye ng misyon, at ibinunyag niya na sinusunod niya ang mga pahiwatig tungkol sa ilang kakaibang lalaki na tila naghahanap ng isang espesyal na magic item na may keyword na lullaby. Parang clueless sila kung ano yon, habang ipinaliwanag ni Scarlett na nasa isang bar siya nang marinig niya ang isang grupo ng mga lalaki na nag-uusap tungkol dito, at sa pag-uusap, binanggit nila ang pangalan ng isang sikat na assassin na dating nasa isa sa mga guild ngunit pinalayas nang tumanggi siyang ihinto ang kanyang mga kontrata sa pagpaslang, kahit na ipinagbawal ng Magic Council ang mga kahilingan sa pagpaslang. Mula noon, lumikha siya ng sarili niyang Dark Guild at madalas na naiulat na makikita sa mga tanawin ng pagpaslang. Sinabi niya sa kanila na sa oras na iyon, hindi niya nakilala ang pangalan nito, kung hindi, huhulihin sana niya ang mga lalaki noon at doon, ngunit nakatakas na sila ngayon, at nasa kanila na ang pag-iisip kung tungkol saan ito. Sinabi niya kay Gray na plano niyang salakayin ang buong guild, ngunit naramdaman niyang hindi niya kayang harapin ang buong guild ng mag-isa, kaya sa huli ay humingi siya ng tulong sa dalawang pinakamalakas na manlalaban ng guild. Sa wakas ay huminto ang tren sa destinasyon, at lahat sila ay lumabas habang pinag-uusapan pa rin ang kanilang mga plano. Nakalimutan nila na nasa tren pa rin si Nacho, at bumiyahe ang tren patungo sa susunod na istasyon. Si Nacho ay patuloy na nakaupo sa kanyang upuan, masama pa rin ang pakiramdam nang ang isang lalaki ay lumapit sa kanya, tila nagulat nang makita ang isang fairy tale wizard sa tren, ngunit bago pa makapagsalita si Nacho, sinipa niya ito sa mukha. Galit na bumangon si Nacho at nagsimulang i-channel ang kanyang mahiwagang enerhiya, ngunit dahil sa kanyang karamdaman, hindi niya magawa. Ginagamit ng lalaki ang kanyang dark magic para ipatawag ang isang grupo ng mga hindi nakikitang kamay na sumuntok kay Nacho sa lupa. Gayunpaman, biglang huminto ang tren, na humantong sa pagbagsak nilang dalawa sa lupa at isang kakaibang float na may bungo ang bumagsak sa damit ng kalaban. Ngayong huminto na ang tren, nabawi ni Nacho ang kanyang composure at ginamit ang kanyang nagninangas na kamao para salakayin ang kaaway. Kahit na sinusubukan ng kalaban na dumpense, nagawang suntukin siya ni Nacho sa pader bago niya matapos ang kalaban. Gayunpaman, ginawa ang anunsyo tungkol sa tren na malapit nang magsimulang kumilos muli, na nagpatakot kay Nacho, at mabilis niyang sinimulang kunin ang kanyang mga bag at umakyat sa ibabaw ng tren, bago tumalon palabas patungo sa mabilis na umaandar na sasakyan, na minamaneho ni Scarlett. Sa wakas ay ibinagsak niya ang kanyang ulo sa ulo ni Gray, at pagkatapos nilang dalawa ay tumayo, sinabi ni Nacho sa kanila na sinalakay siya ng isang lalaki sa tren gamit ang isang skull flute, na nagsabi tungkol sa pagiging mula sa isang dark guild. Sinampal siya ni Scarlett sa hindi pagpapahinto sa lalaki bago muling sumakay sa sasakyan, habang iniisip ni Lucy kung ang magic flute na ito ay isa sa mga pinakasumpa na bagay na maaaring magdulot ng kasawian sa sinumang makakarinig ng kanta. Sinabihan sila ni Scarlett na mag-ingat habang nagsisimula siyang magmadali sa kaparangan, sabik na maabot ang mga kaaway bago sila magdala ng anumang uri ng sakuna sa mga karaniwang tao na naninirahan sa malapit. Si Scarlett ay patuloy na nagmamadali patungo sa lungsod, habang si Nacho ay nahihilo dahil sa sasakyan. Hindi siya pinansin ni Scarlett dahil ang una niyang utos sa negosyo ay pigilan ang mga kontrabida na ito anuman ang mangyari. Sa wakas ay nakarating na sila sa kalapit na istasyon kung saan nakakita sila ng napakaraming tao na nasa harap na ng istasyon. Inanunsyo ng mga gwardya na nagkaroon ng pagkadiskaril sa mga release na ginawa ng ilang masasamang wizard, at agad na pinuntahan siya ni Scarlett para sa karagdagang impormasyon, ngunit hindi niya ito sinagot kaagad. Kaya't sinuntok niya ito at pumunta sa susunod na lalaki para sa impormasyon, sinuntok din siya at hindi kaagad tumugon.
Sa wakas ay nakuha na niya ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng Dark Guild, at lahat sila ay sumugod sa loob habang si Lucy ay karga-karga pa rin ang nanghihina na katawan ni Nacho, na masama ang pakiramdam pagkatapos ng mahabang biyahe. Pumasok sila sa loob at nakakita ng isang grupo ng mga gwardya ng militar na nakahandusay sa sahig, habang sinabi ni Scarlet sa kanila na ang militar ay walang silbi laban sa mga Dark Wizard at ito ay kanyang inaasahan. Patuloy silang gumagalaw at sa wakas ay narating na nila ang lugar para lamang makita ang buong Dark Guild na magkasamang nakatayo laban sa kanila sa tabi ng assassin na nagngangalang Ricky. Sinubukan ni Lucy na gisingin si Nacho, sinabi sa kanya na hindi ito ang oras para matulog dahil malapit na ang laban, ngunit si Nacho ay halos wala pa ring malay. Tinanong ni Scarlett si Ricky kung ano ang gagawin niya sa flute dito, at nagpahangin lang siya sa tulong ng kanyang mahika ng hangin at pagkatapos gawin ito, umupo siya sa ibabaw ng megaphone speaker ng tren, na sinasabi sa kanila na tutugtugin niya ang flute mula sa control room, at papalakasin ng speaker ang ingay na pumapaslang sa lahat ng taong nakatayo sa labas ng istasyon. At kung mapapalakas pa niya ang volume, baka magawa pa niyang marinig ang tunog na ito sa buong lungsod, na magdulot ng malawakang pagpaslang. Ang kakaibang may buhok na lalaki na nakaharap ni Nacho sa tren ay humarang sa kanila, at ginamit ang kanyang mahiwagang mga kamay upang subukan na salakayin sila, ngunit nagising si Nacho pagkatapos marinig ang kanyang boses at madaling napigilan ang mga pag-atake, ganap na maayos muli. Sinasabi ni Ricky sa kanyang mga kampan na harapin ang mga wizard ng fairy tale, at nawala na lang siya bago sila magsimulang makipaglaban. Gayunpaman, sinabi ni Scarlett kay Nacho at Gray na dapat nilang sundan si Ricky, at kung maglalaban silang magkasama, kahit na si Ricky ay matatalo sa harap nila. Sinabi niya sa kanila na siya na ang bahala sa mga natitirang miyembro ng guild na ito, at itutulak sila sa unahan, na sinasabi sa kanila na magtulungan. Pareho silang tumatakbo sa unahan, ngunit dalawa sa mga Dark Guild na miyembro, kabilang ang lalaking may kakaibang buhok, ay sumunod sa kanila, habang si Scarlett ay naghahanda upang harapin ang iba. Sa wakas ay ipinatawag ni Scarlett ang kanyang espada at naghanda para sa isang labanan, na sinabihan ang mga miyembro ng Dark Guild na sumuko. Ngunit sa huli ay inatake nila siya ng sabay-sabay, ngunit napakalakas ni Scarlett, at sinimulan niyang talunin ang mga sangkawan ng mga kaaway ng sabay-sabay. Sinubukan ng ilan sa mga gumagamit ng magic ang pag-atake sa kanya ng mga magic projectiles, ngunit nagawa niyang iwasan lang ang mga ito at binago ang kanyang espada para sa isang sibat bago muling tamaan ang isang grupo ng mga kaaway. Muli niyang pinalitan ang kanyang sandata sa isang hanay ng maliliit na espada at sinimulang salakayin ang mga kalaban, na nagpabigla sa kanila hanggang sa kaibuturan, dahil hindi pa sila nakakita ng isang magic user na tulad niya na madaling magpalit ng mga armas. Naguguluhan si Lucy sa kung ano ang nangyayari, ngunit ipinaalam sa kanya ni Happy na si Scarlett ay karaniwang mayroong isang lihim na portal sa kanyang katawan, na ginagamit niya upang mag-imbak ng isang bungkus ng mga armas, ngunit kadalasan, ang pagpapalit ng mga armas ay tumatagal ng mas maraming oras kaysa sa nakikita niya ngayon. Ang panunood kay Scarlett bilang isang girl boss ay nagpaliyab ng apoy sa loob ni Lucy na kinuha ang isa sa kanyang magic key, at muling tinawag ang Crab Boy. Maraming mga kaaway ang sumusubok na atakihin si Lucy ng sabay-sabay, ngunit ang lalaking alimango ay nagagawang hatiin ang kanilang mga sandata habang binibigyan silang lahat ng kakaibang mga gupit ng sabay-sabay. Gayunpaman, isang grupo ng mga kaaway ang natitira, at si Scarlett ay napagod dito at nagpa siya na magbago sa kanyang huling anyo. Inilunsad niya ang kanyang mahiwagang enerhiya at nagpatawag ng magandang magical armor, kung saan siya ay nagmumukhang isang babaeng warrior. Siya ay nagpatawag ng isang grupo ng mga lumilipad na espada sa paligid niya, habang ang mga lalaki ay pinapanood lamang siya ng may paghanga. Pagkatapos ay ginamit niya ang espada upang talunin ang bawat isa sa kanila bukod sa isang payat na lalaki at isang malusog. Sinubukan ng payat na lalaki na atakihin siya, ngunit natalo niya ito ng madali bago bumalik sa normal. Ang malusog na lalaki ay natakot sa kanya at tumakbo palayo, at sinabi ni Scarlett kay Lucy na sundan at talunin siya habang siya ay napaluhod dahil sa labis na pagpapalawak ng kanyang mahiwagang kakayahan. Pagkatapos ay pumunta si Scarlett sa balkonahe at may megaphone, na sumisigaw sa mga tao sa ibaba na tumakbo para sa kanilang buhay at dumaan sa pintuan, dahil ang istasyon ay kinuha ng isang masamang organisasyon na nagsisikap na maglagay ng sumpa ng kasawian sa kanila. Sa kabutihang palad, ang lahat ng mga tao ay nagsimulang tumakbo palayo sa takot, habang sinasabi niya sa mga gwardya na gawin din ito.
Samantala, parehong sinusubukan ni Nacho at Gray na hanapin si Ricky at habang nakikipagtalo sa isa't isa, narating nila ang crossroads kung saan napilitan silang maghiwalay sa dalawang koponan upang hanapin ang kalaban. Pumunta si Gray sa control room ngunit nalaman niyang wala itong laman, nang bigla siyang inatake ng isang lalaki ngunit umiwas sa kanyang atake. Ang lalaki ay patuloy na umaatake sa kanya, ngunit siya ay patuloy na umiiwas sa mga pag-atake nang sa wakas ay nagpasya si Gray na lumaban at lumikha ng isang kalasag ng yelo upang harangan ang mga pag-atake, bago lumikha ng ilang mga kamao ng yelo upang tamaan ang lalaki pabalik. Napagtanto ni Gray na mukhang iba ang kanilang plano, at tinanong niya ang lalaki kung ano ang kanilang tunay na plano, habang ang lalaki ay nakangiti lang at sinasabing ang wind barrier ay na-activate na ngayon at wala na silang magagawa para iligtas ang sinuman ngayon. Hinawakan siya ni Gray sa kwelyo at itinulak sa dingding, napilit na sinabi ang totoo nang sumagot ang lalaki na ang pag-hijack sa istasyon ay ang unang bahagi lamang ng kanilang plano upang maalis nila ang mga wizard na tulad nila. Ngayong nalikha na ang wind barrier, hindi na sila makakaalis sa istasyon, at pansamantala, si Ricky ay pupunta sa susunod na bayan kung saan nagaganap ang pagpupulong ng lahat ng guildmasters. Pagkatapos ay papatugtugan niya ang kanta ng Magic Flute doon, tatapusin silang lahat at ibagsak ang kasalukuyang Magic Council. Habang naaabala si Gray dahil dito, nagawang saktan siya ng lalaki gamit ang kanyang kakaibang galamay. Kinuha ng lalaki si Gray gamit ang kanyang kakaibang galamay, ngunit nagagamit niya ang kanyang ice magic at pinalamig ang mga galamay bago ito dinurugan. Pagkatapos ay lumapit siya sa lalaki at ganap din siyang pinayelo bago magpatuloy. Bumalik si Gray kay Scarlett at tinanong siya kung ayos lang siya, habang abala siya sa pagtali sa mga sugatang lalaki. Nagtanong siya tungkol kay Nacho nang mabilis niyang i-dismiss ito sa pagsasabing naghiwalay sila sa panahon ng labanan, at hindi ito mahalaga dahil ang aktwal nilang target ay ang lungsod sa unahan kung saan nagpupulong ang lahat ng matatanda. Nagulat si Scarlett nang malaman iyon, at tinanong siya kung sigurado ba siya. Sumagot siya na sigurado siya bago niya sabihin sa kanya na nakita din niya ang higanteng buhawi sa labas ng istasyon, at kailangan nilang makahanap ng paraan para makaalis dito ng mabilis. Sinabi niya kay Gray na ang isa sa mga miyembrong pinangalan ng cage na hinahabol ni Nacho, ay talagang isang napaka-espesyal na salamangkero na kayang ipawalang bisa ang iba pang mga magic. Kung mahuli nila siya, maaari nilang ipawalang bisa ang buhawi sa labas, ngunit nahihirapan si Nacho na malaman ang posisyon ng kaaway. Sinimulan lang niyang sunugin at sirain ang anumang bagay, at lahat ng nasa harap niya ngunit hindi nagtagumpay. Nagtapos si Cage na magsaya at sinuntok si Nacho mula sa likuran, itinaboy siya sa mga dingding. Bumangon si Nacho, at gustong talunin na si Cage ngunit pinigilan ang sarili at tinanong siya tungkol sa lokasyon ni Ricky. Tinatawanan lang siya ni Cage, iniisip na si Nacho ay natatakot sa kanya at ayaw talagang makipagtalo sa kanya. Kaya, siya ay nagtatapos sa pagpapanukala ng isang pakikitungo sa kanya, na sinasabing kung magagawa niyang talunin siya sa isang labanan, maaaring ibunyag niya ang lokasyon ni Ricky. Si Nacho ay sobrang nasasabik tungkol dito, dahil ngayon ay maaari niyang talunin si Cage at makuha din ang impormasyon. Sinubukan ni Cage na gamitin ang kanyang mga atake ng anino ng paulit-ulit ngunit nagagawa ni Nacho na iwasan ang mga suntok sa bawat oras, nagpapagulat kay Cage na nag-isip na ito ay magiging madali. Nagpasya si Cage na gamitin ang isa sa kanyang pinakamalakas na pag-atake bilang Snake Shadows, ngunit ginamit lang ni Nacho ang kanyang maalab na kamao para gumanti at sirain ang mga Shadow Snake ng sabay-sabay, na nagpapatakot kay Cage dahil hindi niya akalain na si Nacho ay ganito kalakas. Nakatama si Nacho ng isa pang napakalakas na suntok at itinapon si Cage sa dingding, nabasag ang bawat buto sa kanyang katawan habang nakahiga siya sa lupa na talunan. Sinimulan niya itong tanungin, ngunit bago siya makasagot, dumating si Scarlett sa tabi ni Gray at ginamit lang ang kanyang espada upang simulan ang pag-uusap, sa pamamagitan ng pagbaon dito ng malalim sa dingding sa tabi lamang ng ulo ni Cage. Sinabi niya sa kanya na kung gusto niyang mabuhay, susundin niya ang kanilang mga utos at ipawalang bisa ang wind magic barrier sa labas ng istasyon. Parang nag-aatubili si Cage pero pumayag din sa huli. Biglang lumitaw ang isang magic circle sa loob ng kanyang dibdib, at isang kamay ang umatake sa kanya na ikinasawi niya. Lumalabas na isa sa mga miyembro na maaaring mag-teleport ay nakuha ang mga utos na tapusin si Cage bago niya matulungan ang ating mga bayani.
Mabilis na hinablot ni Scarlett si Cage, sinabi sa kanya na huwag masawi, habang si Nacho ay sobrang nenas na ginamit niya ang kanyang maalab na mga suntok upang suntukin ang kaaway sa ibang dimensyon, na tuluyang nagpatambo sa kanya habang sinisigawan siya dahil sa pag-atake sa sarili niyang kasamang naninira sa sangkatauhan. Si Scarlett ay patuloy na sinusubukang gisingin si Cage at sinimulang iuntog ang kanyang ulo sa sahig. Mukhang si Scarlett ay hindi masyadong nag-iisip pero gusto ko peren ang pagiging malakas niya. Anyways, ngayon kailangan nilang humanap ng paraan para makaalis sa buhawi dahil wala silang opsyon na humingi ng tulong mula kay Cage dahil halos hindi na nila siya kayang buhayin. Sa ganitong kondisyon, hindi niya magagamit ang kanyang mahika kung anuman. Lahat sila ay nasa labas habang sinasabi sa kanila ni Scarlett na ang sinumang makahawak sa buhawi na ito ay masasaktan ng husto, habang nagpapakita ng kanyang mga pinsala. Si Nacho, sa kabilang banda, ay hindi nag-iisip at sinubukang gamitin ang kanyang nagninangas na katawan para makalusot ngunit nabigo ng husto at napaatras. Si Nacho, gayunpaman, ay desidido sa pag-alis sa sitwasyong ito at bumangon ng paulit-ulit, sinuntok at sinisipa ang pader para lamang matugunan ng parehong mga resulta. Si Nacho, gayunpaman, ay bumangon muli at sinubukang sumugod sa pader ng hangin, ngunit napigilan siya ni Lucy na humawak sa kanya mula sa likuran. Bigla nitong naalala ni Nacho tungkol sa pangyayari nang siya ay dinala sa celestial na mundo patungo sa susunod na lugar, habang sinunggaban niya ang malusog na maid sa mansyon ng mayamang lalaki. Sinabi sa kanya ni Lucy na hindi ito posible dahil kailangan nilang magkaroon ng isa pang celestial wizard sa labas ng tornado wall, at wala silang kasamahan sa labas. Biglang naalala ni Nacho na ang malusog na katulong ay nagawang hukayin ang lahat ng bagay, at kung mayroon siya, magagamit nila siya para makaalis sa sitwasyong ito. Nang biglang sinabi ni Happy na naalala niya na pagkatapos talunin ang mayamang lalaki, sinalubong siya ng malusog na katulong na ginawa ng espiritu at sinabi sa kanya na gusto niyang makipagkontrata kay Lucy dahil walang may-ari sa kanya ngayon. Habang ginagawa niya ang susi, tuwang-tuwa sila, at ginamit ni Lucy ang susi para ipatawag ang katulong na hindi kamukha ng malusog na katulong na nakita natin, ngunit sa halip ay naging isang maganda na dalaga. Si Lucy at Nacho ay parehong nabigla dito, habang si Gray ay hindi maintindihan kung ano ang mali sa kanyang hitsura. Ipinakita ng katulong ang kanyang mas lumang anyo, na tinakat ang parehong sina Nacho at Gray, bago sabihin sa kanila na maaari niyang ibahin ang anyo sa hugis na pinakagusto ng kanyang amo. Mabilis na sinabi ni Lucy sa katulong na walang oras para gumawa ng isang opisyal na kontrata, kaya maaari na lang siyang magsimulang magtrabaho, at sumunod siya bago dumiretso at nakalabas sa labas. Lahat sila ay sumunod sa kanya at nakatakas sa lugar ng ligtas, at tumingin sa paligid upang mapagtanto na parehong sina Happy at si Nacho ay tila nawawala. Sa sandaling makalabas sila, sinabi ni Nacho kay Happy na gamitin ang lahat ng kanyang magic energy para lumipad ng mabilis hanggat maaari, at sa bilis ng rocket, naabutan niya si Ricky na nakabangga sa kanya sa himpapawid habang siya ay bumagsak pabalik sa track sa ibaba. Hinawakan niya si Happy habang sinasabi niya sa kanya na hindi siya makagalaw dahil sa ginawa niyang paglipad, ngunit pinasalamatan siya ni Nacho, na sinasabi sa kanya na sapat na ito habang ginagamit ni Ricky ang kanyang wind magic upang subukang itapon siya sa track. Nagagawa ni Nacho na harapin ito at pagkatapos ay gumamit ng Fairy Blast patungo kay Ricky bago sinubukang suntukin siya. Si Ricky, gayunpaman, ay nagawang umiwas na nabigla sa kanyang lakas at liksi. Naghanda ulit si Nacho ng isa pang pag-atake na sinundan ng isa pang suntok na kayang harangin ni Ricky, ngunit muling nabigla sa kapangyarihan ni Nacho. Si Ricky ay nagsimulang lumipad at nagpasya na hindi siya maaaring makipagsapalaran laban sa lalaking ito, at nagsimulang lumipad upang mapanatili ang distansya sa pagitan niya at ni Nacho, bago siya gumamit ng buhawi upang ihagis si Nacho sa hangin at ipababos sa lambak sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya sa mga track. Walang magawa si Happy na tumingin dito dahil wala na siyang lakas para baguhin ang kanyang mga pakpak at tulungan si Nacho. Nahulog si Nacho at nontog ang kanyang ulo sa mga bato, habang nag-iisip ng mga paraan upang makatakas sa palaisipang ito, nang bigla niyang maalala na minsang itinuro sa kanya ni Mike na maaari niyang baguhin ang mga katangian ng kanyang apoy kung gusto niya, at sa halip na simpleng pagsunog lang ng lahat ng mahawakan niya ay talagang makokontrol niya ito para masunog lang ang isang bagay ayon sa gusto niya. Sinubukan niya at nagtagumpay si Nacho na kontrolin ang kanyang apoy, at ginamit ito upang itulak ang kanyang sarili palabas ng lambak at bumalik sa riles muli.
Pagkatapos ay ginagamit niya ang kanyang nagninangas na hininga, na direktang hinihipan ito kay Ricky, ngunit sa pamamagitan ng paggamit ng maraming enerhiya, nagagawang harangan ni Ricky ang pag-atake. Kinikilala ni Ricky ang kanyang lakas, at sinabi sa kanya na ngayon ay hindi na siya magpipigil, at sinagot ni Nacho na hindi rin siya magpipigil. Binalot ni Ricky ang sarili sa isang bagyong puno ng napakabilis na hangin na lumilikha ng baluti sa paligid niya. Sinubukan siyang suntukin ni Nacho, ngunit ang kanyang apoy ay tinatangay lamang ng malakas na agos ng hangin. Sinabihan siya ni Ricky na aminin ang pagkatalo dahil hinding-hindi niya matatalo ang kanyang wind magic gamit ang kanyang fire magic, at sa tuwing susubukan niyang atakihin siya, lilipad siya ng malakas na hangin. Pagkatapos ay sumampa siya sa himpapawid at inatake si Nacho gamit ang ilang magic spike na nagawa niyang iwasan, bago tinakpan ang sarili sa apoy at sumugod patungo kay Ricky para sa isang pag-atake gamit ang kanyang nagninangas na mga kamao. Si Ricky, gayunpaman, ay ginagamit lamang ang kanyang mahika upang itaboy siya pabalik sa lupa. Bago niya mabawi ang kanyang balanse, ginagamit ni Ricky ang kanyang pinakamalakas na pag-atake ng mahika at inilunsad ito kay Nacho na hindi nakaiwas sa tamang oras at kinuha ang bigat ng tama, sobrang nasaktan at napahiga sa lupa nang hindi gumagalaw at walang malay, habang ang mahinang si Happy ay sumusubok na gisingin siya pabalik. Si Ricky ay humanga sa pisikal na lakas ng loob ni Nacho, habang sinasabi niya na kahit na ang pinakamatigas na lalaki na nakita niya ay masasawi kung sila ay direktang tamaan ng pag-ataking ito, ngunit si Nacho ay wala man lang mga galos. Bago niya tapusin si Nacho, gayunpaman, muli siyang nagising na handang umatake muli sa kanyang kaaway. Ginamit ni Nacho ang kanyang maaapoy na kamao para atakihin siya, ngunit napaatras muli ng walang issue. Nagalit dito si Nacho na nag-iisip ng gagawin at nagsimulang subukang tanggalin ang mga riles mula sa linya ng riles. Ang kanyang buong katawan ay nababalot ng apoy, habang inilalabas niya ang kanyang nakatagong potensyal dahil sa kanyang galit, at biglang humina ang hangin sa paligid ni Ricky dahil sa sobrang dami ng init na ginagawa ni Nacho. Ang isang air vacuum ay nilikha sa paligid niya na nagreresulta sa hangin sa paligid ni Ricky na mawala, na nagiiwan sa kanya na mahina. Mabilis na napagtanto ni Happy kung ano ang nangyayari, at lalo pang pinukaw si Nacho sa pagsasabing mas madali at mabilis na matatalo ni Grace si Ricky na ikinagalit ni Nacho at lalo siyang nagagalit, at lumaki ang apoy sa paligid niya hanggang sa umihip ang hangin sa paligid ni Ricky na ganap na naglalaho. Pagkatapos ay nagpakawala si Nacho ng isang malakas na suntok na nagbibigay kay Ricky ng sobrang pinsala, at siya ay bumagsak sa lupa, agad na natalo sa labanan habang si Happy at Nacho ay nagdiwang. Di nagtagal pagkatapos noon, sina Scarlet Grey at Lucy ay dumating sa punto sa tabi ng isang nasugatan na cage na natakot nang makitang ang pinakamakapangyarihang miyembro ng kanyang guild ay natalo ng isang wizard. Si Scarlet ay tila napakahina mula sa pakikipaglaban at sa pagmamaneho, habang sina Nacho at Grey ay muling nag-uumpugan kung sino ang mas malakas. Sinabi ni Scarlett sa iba na pupunta sila sa kalapit na lungsod ng Clover kung saan gaganapin ang kanilang pagpupulong ng mga matatanda, at ihahatid nila ang mga pagkain kasama ng mga ulat ng nangyari. Gayunpaman, bago pa nila magawa ang anumang bagay, si Cage ay nagtatapos sa pag-hijack ng sasakyan, at sa tulong ng kanyang mga mahiwagang kamay, ninakaw ang flute at tumakbo palayo sa sasakyan, na iniwan ang partido na nabigla. Hinahabol nila siya, pero si Cage ay nakaharap mismo ang Guildmaster sa loob ng isang bundok habang palihim siyang nagbabasa ng libro. Naniniwala si Cage na ito ang kanyang pagkakataon at tinanong si Gramps kung maaari siyang magpatugtog ng kanta para sa kanya. Tumingin sa kanya si Gramps at sinabi sa kanya na ang flute ay mukhang hindi maganda at nakakagambala, ngunit hindi siya pinapansin ni Cage na sinasabi sa kanya na ito ay kanyang karangalan na magpatugtog para sa isang wizard. Sinabihan siya ni Gramps na magpatuloy kapag malapit na ang party, ngunit pinigilan siya ng ibang guildmasters na nagsabi sa kanila na manatili at manood. Si Gramps ay nakatayo doon na may kumpiyansa na sinasabi kay Cage na tumugtog ng flute, ngunit ang hindi matitinag na mga mata at mabait na tingin ng guildmaster ay nagpabago sa puso ni Cage nang magpasya siyang hindi na niya gustong maghayganti, at ibinagsak ang flute sa lupa. Gayunpaman, biglang nagkaroon ng buhay ang flute at tinawag ang lahat ng iba pang wizard bago naging isang higanteng halimaw at sinabi sa kanila na sisirain nito ang sangkatauhan.
Dahil ang lahat ng mga wizard ay nabigla nang makita ang flute na naging masigla, lumilitaw na mayroong isang maharlikang hukbo na nagmamarcha sa malapit na nakita ang halimaw at sinubukang atakihin ito, ngunit ang halimaw ay nagpaputok lamang ng enerhiya sa isang kalapit na bundok na ginagawang ang mga bundok ay mga alikabok, na nagpatakot ng husto sa mga sundalo at tumakbo palayo. Sinabi ni Scarlett kay Nacho at Gray na kailangan nilang tapusin ang halimaw na ito ng magkasama, at nagsimula silang mag-away sa kanilang mga sarili na nagsasabing kaya nilang talunin ang halimaw ng mag-isa. Ang isang malamig na titig na iyon mula kay Scarlett ay nagpabalik sa kanilang dalawa sa linya, at sila ay nasa porma sayon upang maglatag ng isang planong pag-atake. Sumugod sila patungo sa halimaw at tumalon sa hangin, habang si Scarlett ay binago ang sarili sa anyo ng Diyosa at dumapo ang isang napakalaking slash sa buong halimaw, habang si Gray ay gumagamit ng kanyang ice magic upang atakihin ang halimaw gamit ang ilang ice spike, at tinakpan ni Nacho ang kanyang kamao ng apoy at ginagamit ito para suntukin ang halimaw ng diretso sa mukha. Nagalit dito ang halimaw at sinubukang atakihin sila kaya umiwas silang lahat bago si Scarlett at Gray ay sumalakay muli na nagbibigay kay Nacho ng pagkakataon upang maglunsad ng pag-atake. Nagpa siya ang halimaw na patugtugin ang kanta ng kasawian sa oras na iyon upang tapusin ang laban at ang buhay ng lahat sa paligid ng lugar. Huminga ng malalim ang halimaw, at nagsimulang tumugtog ng tunog na ito habang tinatakpan ng lahat ang kanilang mga tainga, ngunit lumalabas na ang laban ay nagresulta sa pagbuo ng ilang mga butas sa katawan ng halimaw na talagang nagdudulot ng pinsala sa flute at hindi makagawa ng anumang tunog. Nagalit dito ang halimaw na nagsimulang basagin ang mga bagay-bagay, ngunit ipinagtanggol ni Gray at Nacho ang iba bago muling nag-offensive mode na pinasimula ni Scarlett at Gray na naghatid ng maraming strike pabalik, habang si Nacho ay sumusugod para sa panghuling pag-atake at gumagamit ng isang fire blast upang ganap na wasakin ang higanteng halimaw na lumilikha ng isang napakalaking butas sa lupa at sinisira ang ilang mga bundok sa proseso. Lahat ng tao sa paligid nila ay lubos na nabigla at humanga nang makita ang napakagandang performance ng mga wizard na ito habang kinukuha nila ang kanilang guildmaster at lumayo sa eksena. Ngayong nakabalik na si Scarlett at ang kanyang partido mula sa quest at matagumpay na natalo ang Dark Guild, hinahamon siya ngayon ni Nacho na makipaglaban muli sa harap ng lahat. Ang lahat ng miyembro ng guild ay nagsasama-sama sa kalye, habang sina Nacho at Scarlett ay parehong naghahanda para sa isang mapaminsalang tunggalian. Lahat ay nagagalak, habang ang ilang tao ay tumaya kay Scarlett, at ang ilan ay tumaya kay Nacho. Si Nacho ay nagkaroon ng kanyang tunggalian kay Scarlett noong siya ay isang bata sa huling pagkakataon, at sa ilang mga sumunod na taon, nadagdagan niya ang kanyang lakas at kakayahan sa pakikipaglaban ng ilang beses. Maraming tao ang naniniwala na maaaring magkaroon siya ng pagkakataon laban kay Scarlett. Handa na si Scarlett para sa tunggalian at binalaan siya na hindi siya gagawa ng anumang suntok, ngunit si Nacho ay nasa sabik at sinabihan siyang subukan ang kanyang makakaya. Mabilis na nag-transform si Scarlett sa isa sa kanyang magandang fire-based armor na napakabisil laban sa isang fire tech wizard tulad ni Nacho, ngunit hindi siya nabigla dito at agad na sumugod para sa isang maapoy na suntok na nagawang iwasan ni Scarlett bago siya sinubukang tamaan pabalik gamit ang kanyang sandata. Ngunit naiiwasan niya at nag-counter si Nacho sa pamamagitan ng maapoy na sipa na nagawang iwasan din ni Scarlett. Si Nacho ay umatras at nag-isip ng gagawin, hinaypan ang kanyang flamethrower sa kanya, ngunit siya ay mabilis na umiwas. Magsasagupaan na sana silang dalawa nang pumasok ang isang taong Polaka at itigil ang laban. Sinabi sa kanila na siya ay mula sa Magic Council at narito upang arestuhin si Scarlett para sa gawain ng pagsira sa istasyon ng tren sa isang buong lungsod, kasama ng ilan sa mga bundok sa kanyang huling pakikipaglaban sa mga miyembro ng Dark Guild. Nagulat ang lahat dito, ngunit wala sa kanila ang makakagawa ng anuman dahil ang mahiwagang konseho ang may pinakamataas na kapangyarihan, at magagawa nila ang anumang gusto nilang gawin nang walang anumang epekto. Si Scarlett ay kinuha ng taong Polaka habang ang iba pang miyembro ay bumalik sa loob ng guild. Hindi nakakagulat, gayunpaman, si Nacho ay hindi uupo dito at nawawala sa guild. Lumalabas na nagbihis siya bilang isang Scarlet cosplay at sinira ang mga dingding ng mahiwagang konseho, na sinasabing siya ang taong sumire sa mga lungsod habang binibihisan ang sarili bilang Scarlet para lang sa kasiyahan, na hindi niya kasalanan ang kanyang pagkahuli. Siya ay nahuli at inilagay kasama si Scarlet sa parehong selda.
Tinawag siya ni Scarlett na isang lalaking walang isip, habang ipinaliwanag niya na ang pag-aresto ay isang komedya lamang upang ang mga tao ay magkaroon ng pangunawa na ang mga wizard ay kinokontrol, at sa totoo lang, babalik sana siya sa guild sa loob ng ilang oras. Pero dahil nagpakita si Nacho kanina, kailangan nilang magpalipez ng gabi sa selda ng walang dahilan. Kahit na si Nacho ay hindi nag-iisip, gayunpaman, nagustuhan pa rin niya ang katotohanan na sinubukan niyang iligtas siya at talaga namang naantig ang kanyang puso. Kinabukasan, bumalik silang lahat sa guild pagkatapos ng ilang kaganapan. Sinigawan ni Nacho si Scarlett na ipagpatuloy ang kanilang tunggalian na nagaganap noong nakaraang araw, ngunit ang nakakagulat, sinabi sa kanya ni Scarlett na siya ay pagod at ayaw nang makipag-away ngayon. Si Nacho, gayunpaman, ay patuloy parent sa kanyang mga aksyon at nagtatapos sa pagsugod sa kanya gamit ang kanyang nagninangas na mga kamao. Pero nagulat ang lahat, natambo siya sa isang suntok ni Scarlett. Nagsimulang tumawa ang lahat, ngunit biglang, sinabi ng guildmaster na inaantok siya, at sinusunod ng lahat ang pattern na ito bago kaagad makatulog. Tanging ang guildmaster lang ang makakalaban sa mahika habang ang isang lalaking nakasuot ng balabal ay pumasok na nakatakip ang kanyang mukha at pumunta sa notice board bago kunin ang isa sa mga quest at lumakad palayo. Nagising ang lahat nang umalis ang lalaki, at tila nagulat si Lucy sa nangyari. Ipinaliwanag ni Mira na ito ay gawa ni Miss Tugon, isa sa pinakamalakas na miyembro ng kanilang guild, na ayaw na malaman ng sino man ang kanyang pagkakakilanlan kaya palagi niyang pinapatumba ang lahat bago gawin ang quest. Ang tanging taong nakakita sa kanyang mukha ay ang guildmaster, at isa pang lalaki na nagngangalang Laxus na isa rin sa pinakamalakas na miyembro ng Fairy Tail. Lumilitaw si Laxus sa balkonahe, at agad siyang hinamon ni Nacho na makipag-away. Gayunpaman, agad na tinanggihan ni Laxus si Nacho, sinabi sa kanya na kung hindi man lang niya matalo si Scarlett, wala siyang pagkakataon laban sa kanya. Si Nacho, gayunpaman, ay hindi pera natitinag at nagsasabi sa kanya na tumahimik at labanan siya bago subukang tumalon sa ikalawang palapag. Ngunit ginamit ng guildmaster ang kanyang mahika upang palakihin ang kanyang kamao at pinigilan si Nacho, na sinasabi sa kanya na hindi siya pinapayagan sa ikalawang palapag. Tinanong ni Lucy si Mira tungkol sa panuntunan, at ipinaliwanag ni Mira na ang ikalawang palapag ay may notice board, na nakalaan para lamang sa 5 tao sa guild, kasama sina Miss Tugon, Laxus, at Scarlett. Ang board na iyon ay naglalaman ng mga pinakamapanganib na pakikipagsapalaran, at karaniwang nasa S-rank na maaari lamang kunin ng mga S-rank na adventurer. Tinanong siya ni Lucy kung makakarating ba sila sa ranggo na iyon, ngunit sumagot lang siya na ang guildmaster lang ang may kapangyarihang magpasya kung sino ang makakakuha ng quest na iyon at kung sino ang hindi. Kalaunan ng gabing iyon, bumalik si Lucy sa kanyang bahay at pumasok sa kanyang silid na kinilabutan nang makita si Nacho at Happy na nag-eehersisyo sa kanyang kama. Sinipa niya siya sa lupa, kung saan muli silang nagsimulang mag-ehersisyo bago ibigay sa kanya ang isa sa mga flyer mula sa notice board. Tiningnan ito ni Lucy at kinilabutan siya nang makitang isa ito sa mga S-rank quest na sinasabi ni Mira. Tinanong niya si Nacho kung saan niya ito nakuha, at lumabas na ninakaw ito ni Happy. Sinabi sa kanya ni Nacho na pupunta siya para sa quest na iyon at gusto niyang samahan siya nito, dahil gusto niyang patunayan ang kanyang sarili sa guildmaster. Ngunit diretsyong tumanggi si Lucy, sinabi sa kanya na ito ay pagpapakasawi at dapat niyang kalimutan ang tungkol dito. Si Nacho, gayunpaman, ay isang taong hindi sumusuko at nagsasabi sa kanya na sasama siya or hindi, bago tumalon sa kanyang bintana. Muli niyang tiningnan ang flyer, at napansin nito na ang taong kukumplito sa quest ay makakatanggap ng isang espesyal na mahiwagang susi sa isa sa pinakamalakas na espiritu, at natuwa dito si Lucy na agad na tumakbo palabas at sinabihan si Nacho na maghintay habang sasama din siya. Ang buong guild ay nagkakagulo dahil wala silang ideya kung ano ang gagawin ngayong kinuha ni Nacho ang flyer, at umalis na para sa quest. Tinanong ng guildmaster si Mira tungkol sa kinaroroonan ni Scarlett, ngunit lumalabas na si Scarlett ay nasa labas para sa isang quest, na hindi nag-iiwan ng maraming tao na sapat na malakas upang kontrolin si Nacho. Sa wakas, ang guildmaster ay pumunta kay Laxus at hiniling sa kanya na ibalik si Nacho, ngunit tumanggi siya, at sinabing hindi niya hahabulin ang isang taong walang isip at mag-aaksaya ng kanyang mahalagang oras. Sinabi sa kanya ng guildmaster na siya lang ang makakapilit na ibalik si Nacho, ngunit medyo naapakan ang ego ni Gray, at sinabi niya sa master na madali niyang maibabalik si Nacho sa kanyang sarili bago umalis para hanapin siya.
Si Nacho at Lucy, sa kabilang banda, sa wakas ay nakarating malapit sa isang port town, at mukhang masaya sila. Nang sabihin sa kanila ni Lucy na kailangan nilang maghanap ng bangka, sinabi agad ni Nacho sa kanya na hindi siya nag-iisip at sinabing mararating nila ang isla sa pamamagitan ng paglangoy sa karagatan. Pinatigil siya ni Lucy at sinimulang hilingin sa mga mandaragat at sa mga bangkang pangisda sa paligid ng lugar na dalhin sila sa isla, ngunit lahat sila ay tumanggi na tulungan sila, na nagsasabing wala silang gustong gawin sa islang iyon. Tila natuwa si Nacho at sinabing lumangoy na lang sila nang biglang dumating si Grace sa likuran nila, na ikinagulat nila. Sinabi niya sa kanila na narito siya upang bawiin sila, at malamang na masisira sila sa guild dahil sa paggawa ng isang bagay na hindi pinag-iisipan. Tila natakot si Lucy, ngunit hindi nabigla si Nacho dito, sinabi sa kanya na hindi na siya babalik. Malapit na silang magkaaway ni Gray nang tanungin sila ng isa sa mga marino kung sila ay mga wizard na mag-aalis ng sumpa sa isla. Agad na sumagot si Nacho na sila nga ay mga wizard na narito upang iligtas ang isla. Sinabi nito sa kanila na dadalhin niya sila sa isla, ngunit sinimula ni Gray na sabihin sa kanila na wala silang pupuntahan, nang patulogin siya ni Nacho at itinapon siya sa bangka kasama nila. Sa oras na magising si Gray, nahihilo na si Nacho, namumutla sa dagat, habang sinasabi sa kanila ng marino na walang gustong lumapit sa isla dahil isinumpre ito, at inaabangan niya ang paghahanap ng taong makakaalis ng sumpa. Tinanong siya ni Lucy kung anong uri ng sumpa ang sinasabi niya, ngunit hindi sumagot ang marino at sa halip ay ipinakita lamang sa kanya ang kanyang braso, na tila sa isang demonyo. Natakot si Lucy matapos makita iyon, at sa wakas ay itinuro ng marino ang isang isla sa di kalayuan, na sinasabi sa kanila na malapit na ang kanilang destinasyon. Lahat sila ay tumingin sa isla, ngunit sa kanilang paglingon, nalaman nilang tila nawawala ang marino. Bago nila malaman kung ano talaga ang nangyari, isang malaking alon ang tumaas, at sila ay nababalot sa loob nito, na pumapasok sa tubig. Nagising sila kinabukasan sa pampang ng isla, at buti na lang at mukhang okay na silang lahat. Nagpapasalamat si Nacho na muling nahawakan ang lupa, at tumakbo sa paligid ng isla ng may kagalakan. Inilabas ni Lucy ang flyer at nabasa na mayroong isang nayon sa loob ng islang ito, at hiniling ng matanda sa nayon ang quest, kaya kailangan nilang pumunta at salubungin siya. Tumayo si Gray at sinabihan silang maghintay, ngunit sinabi sa kanya ni Nacho na hindi niya sila maibabalik dahil wala na ang bangka. Gayunpaman, nakakagulat, sinabi sa kanila ni Gray na siya ay magtatrabaho sa kanila, dahil hindi niya maaaring kunin ang mga pagkakataong maliliman ng isang taong kasing walang isip ni Nacho. Kaya tutulungan niya sila sa pagkumpleto ng gawain. Sila ay gumagala sa kagubatan sa buong araw, at sa wakas ay nakarating sa nayon pagsapit ng gabi. Ang nayon ay tila isinara ng isang napakalaking pinto, kaya't sila ay aatake na sa pinto upang buksan, nang biglang ang ilang mga gwardya ay nagtanong sa kanila mula sa itaas kung sila ay mga kaibigan or mga kaaway. Sanisigawan sila ni Lucy na sila ang mga wizard mula sa guild ng fairy tale, ngunit hindi na abisuhan ang nayon sa kanilang pagdating, kaya kailangan nilang ipakita sa kanila ang kanilang mga emblem bago sila malugod na tanggapin sa loob ng nayon. Binati sila ng matanda na nagpasalamat sa kanilang pagtanggap sa trabaho, bago sinabi sa kanila ang tungkol sa sumpa ng isla. Sinabi niya sa mga taong nakapaligid sa kanya na tanggalin ang kanilang mga damit, at ginawa nila ito ng walang pag-iisip. Lahat ng nasa nayon at tila nahihiya at nababalisa sa kanilang mga sarili. Sila Nacho at ang iba pa ay nabigla nang makitang ang lahat ng mga taga-nayon na ito ay tila may kung anong abnormalidad at disfiguration sa kanilang katawan, katulad ng sa marino na nagdala sa kanila dito. Sina Gray at Lucy ay nakikiramay sa kanila, habang iniisip ni Nacho na sila ay astag at gustong magkaroon din ng ilang mga sungay or buntot. Tinanong ni Gray ang nakatatanda kung sigurado ba siya na ang disfiguration na ito ay dahil sa isang sumpa at hindi isang nakakahawang sakit, ngunit sinabi sa kanya ng matanda na sila ay nagpatingin sa ilang mga doktor, ngunit wala silang anumang ideya sa anumang mga karamdamang umiiral. Sinabi niya kay Gray na libu-libong taon nang nagbabadya ang isla sa liwanag ng buwan, ngunit ilang panahon na ang nakalipas, naging kulay ube ang buwan, at doon nagsimula ang sumpang ito. Ayon sa kanila, ang buwan ang may kasalanan sa likod ng lahat ng ito, at habang lumalayo ang mga ulap sa buwan, nakita ni Lucy ang lilang buwan sa buong kaluwalhatian nito. Ngunit bigla, ang lahat ng mga taga-nayon ay nagsimulang dumaan sa masakit na pagbabagong anyo at nagiging ganap na mga demonyo, ngunit tila pinanatili ang kanilang pagkatao.
Sinabi sa kanila ng matanda na sa tuwing sumisikat sa kanila ang purple moon, sila ay nagiging mga demonyo, at maraming beses, ang ilan sa kanila ay nawawala rin ang kanilang pagkatao at nauuwi sa pag-atake sa iba. Ayon sa kanya, wala ng pag-asa ang mga individual na ito, at pinapaslang na lamang nila ang isang taong nawawala sa kanyang katauhan. Ipinakita niya sa kanila ang isang larawan ng kanyang anak na sumailalim sa katulad na kapalaran noong nakaraan, at nabigla si Lucy nang makita sa larawan na ipinakita sa kanila ang lalaking naglayag kasama nila dito, habang ang kanyang espiritu ay gumagala pa rin sa isla dahil hindi niya magawang magpahinga. Sinabi sa kanila ng matanda na may isang bagay lamang na makapagliligtas sa kanila, at ito ay ang ganap na sirain ang buwan. Nagulat sina Gray at Lucy sa narinig ngunit hindi sila umimik. Lahat sila ay inalok ng pagkain at tirahan, ngunit si Nacho ay tila nagdesisyon na ganap na sirain ang buwan, at kinakalkala na kung gaano karaming mga suntok ang kailangan para sa kanya upang sirain ang buwan. Samantalang si Gray ay nagsabi sa kanila na dapat silang magpahinga dahil mayroon silang mahabang panahon na araw na gugugulan, at walang maraming mga pahiwatig kung ano ang dapat gawin. Kaya't sila ay nagpatuloy upang makapagpahinga bago magsimula sa kanilang quest mula sa susunod na araw. Kinabukasan, gumising silang ganap na ganado at nasa sabik na sumulong sa kanilang paglalakbay. Agad na tinawagan ni Lucy ang espiritu ng orasan at pumasok dito dahil natatakot siya sa sumpa, habang nauuna sina Nacho at Gray na walang pakialam, handang harapin ang anumang panganib. Nang biglang, naramdaman nilang umaalingaw-ngaw ang lupa at napalingon sila upang makita ang isang higanteng daga na may nakakatakot na ngiti sa mukha. Mabilis na nag-react si Gray at lumikha ng isang ice shield sa harap nila, ngunit inatake sila ng daga ng mabahong likido. Sinimulan silang habulin ng daga habang inilulunsad ang mabahong amoy at likido. Gumagamit si Gray ng ice flirt na nagreresulta sa pagdaus-dos at pagkahulog ng daga bago matamba. Napansin ni Lucy ang isang higanteng ruin na parang nicho at sinabi sa kanila na dapat silang maghanap ng masisilungan doon. Ngunit si Nacho at Gray ay abala sa pagsisikap na tapusin ang daga, at mabilis nila itong natalo. Sa wakas, napunta sila sa loob ng nicho kung saan ang mga dingding ay natatakpan ng mga magagandang emblem at spells ng buwan. Sinabihan siya ni Lucy na kumilos ng maingat, ngunit si Nacho, ang lalaking walang isip, ay tumalon sa sahig, na nagresulta sa pagkabasag ng sahig, at lahat sila ay nahulog. Matapos mabawi ang kanilang balanse, tumakbo si Nacho upang maghanap ng mga bagay, na parang isang bata, na pinilit sina Gray at Lucy na sundan siya. Naglalakad sila patungo sa bangin kung saan nakita nila ang isang higanteng frozen na istruktura, at sa loob nito, tila may halimaw na frozen sa loob. Nagpagulat ito kay Gray, na nagsimulang manginig, habang sinabihan siya ni Lucy na huminahon. Sumagot si Gray na ang halimaw sa loob ay pinangalan ng Delbora, ang demonyo ng pagkasira, ngunit wala siyang ideya kung paano siya naririto. Bigla silang nakarinig ng kumpol ng mga boses na paparating, kaya mabilis silang nagtago habang may dalawang lalaki na pumasok sa lugar. Ang isa sa kanila ay tila payat na unggoy, habang ang isa naman ay parang asol na cactus dahil sa kanyang buhok. Biglang pumasok sa lugar ang isang babaeng nakauniporme ng katulong at ibinalita sa dalawa na may ilang intruder sa malapit kung saan nasugatan nila ang daga na tila nagtatrabaho para sa kanila. Parehong sinabi sa kanya ng mga lalaki na kailangan nilang mahanap ang mga intruders ng mabilis, at ilagay sila sa eternal na pagtulog bago ang ritual ng muling pagkabuhay at tumakbo palabas ng kuweba. Tila nabalisa si Gray nang maalala niyang winasak ng halimaw na ito ang buong lungsod at pumuksa ng milyon-milyong tao, at natigil lamang ito nang ibigay ng guro ni Gray ang kanyang buhay upang itakwil ito. Hindi na iyon pwedeng pabayaan ng walang kabuluhan. Nakatayo silang lahat sa harap ng demonyo na nakatingin lang dito, nang sabihin ni Nacho na mag-isa niyang sisirain ang demonyo. Sa pagkakataong ito ay sinuntok siya ni Gray ng malakas na sinasabi sa kanya na huwag lumapit sa demonyo kahit ano pa man mangyari, dahil hindi nila maaaring ipagsapalaran siyang matuno ang yelo at palayain ang demonyo. Si Gray ay tila nalulula sa demonyo at hindi makapag-isip ng maayos, ngunit sinabi sa iba na sila ay mananatili dito at maghihintay ng gabi dahil naniniwala siya na ang liwanag ng buwan, at ang presensya ng halimaw na ito ay kahit papaano ay konektado. Gustong habulin ni Nacho ang mga kaaway, ngunit natulog siya sa sahig. Pagkatapos, tinawag ni Lucy ang isang pusong naglalaro na espiritu na nagsimulang tumugtog ng ilang kanta ni Rosemar para sa kanila, at sa lalong madaling panahon, lahat sila ay nakatulog.
Sa wakas ay lumubog na ang gabi, at lahat sila ay nagising sa biglaang pagyanig ng lupa. Nakita nila na ang isang mystical purple na liwanag ay tila dumarating sa bubong ng kuweba, at direkta sa demonyo. Si Greg ay natakot at nagsimulang magpanik bago sabihin sa kanila na sundan siya sa itaas dahil kailangan nilang hanapin ang pinagmulan nito. Umakyat sila sa itaas upang makita ang isang grupo ng mga magic circle, at sa wakas ay narating nila ang tuktok upang makahanap ng isang grupo ng mga creative figure na gumaganap ng ilang uri ng lihim na magic ritual. Biglang napagtanto ni Gray na ang dalisay na moonlight ay kayang iwaksi ang anumang uri ng mahika, at sinusubukan nilang gamitin iyon para palayain ang halimaw mula sa nagyayelong kulungan nito. Kaagad na gustong tumalon ni Nacho sa kanila, ngunit kinumbinsi siya ni Gray na huwag nang biglang dumating ang dalawang lalaki mula kanina kasama ang dalaga na nagrereklamo tungkol sa hindi niya mahanap ang mga nanghihimasok ngunit nagpa siya na hindi na ito mahalaga. Kasama nila ang isang nakabaluti na lalaki na kinilala ni Gray bilang si Leonard, pangalawang estudyante ng kanyang amo na matagal ng kaibigan. Wala siyang ideya kung bakit siya naririto at tahimik na nakaupo, habang sinasabi sa kanya ng kanyang mga kampan ang tungkol sa mga taga-nayo na nagsusumikap na ihinto ang kanilang mga aktibidad. Kaya sinabihan na lang sila ni Leonard na tapusin ang lahat ng mga taga-nayon para walang makagambala sa kanilang plano. Si Gray ay natakot dito, ngunit si Nacho ay hindi na mapakali, at siya ay tumalon sa ibabaw ng pader na sumisigaw sa kanila na siya ang nanghihimasok at tatalunan niya silang lahat. Kinilala nila ang marka sa kanyang braso bilang marka ng fairy tale, at sinabi ni Leonard sa kanila na huwag nang mag-aksaya pa ng oras at pumunta at tapusin ang mga taga-nayon. Tumakbo si Nacho sa kanya, ngunit sa kanyang pagtataka at lalo pang nagngangalit, naabutan siya ni Gray at gumamit ng Ice Spike Magic para itulak ang lahat pabalik habang si Leonard ay tumalon at humaharap sa parehong magic. Muling sinabi ni Leonard sa kanyang mga kasama na tapusin ang mga taga-nayon, at nang subukan ni Nacho na habulin sila, ginamit ni Leonard ang kanyang Ice Magic para i-freeze siya sa lugar sa pamamagitan ng paglikha ng yelo sa paligid niya. Sinubukan niyang gamitin ang parehong magic kay Lucy, ngunit agad siyang inatake ni Gray gamit ang kanyang ice magic, at napilitan si Leonard na dumpense sa pamamagitan ng pag-conjure ng isang ice shield. Binibigyan nito sina Happy at Lucy ng pagkakataon na makatakas ng hindi nasaktan, habang sinusundan nila ang mga taong pumunta upang salakayin ang mga taga-nayon. Hinahamon muli ni Nacho si Leonard na ikinagalit ni Gray, at sinipa niya si Nacho sa bangin upang manatiling ligtas. Kung hindi, mahuhuli siya sa gitna ng kanilang laban habang nasa kanyang vulnerable na estado at maaaring masugatan. Sa wakas ay bumangon si Nacho at sinubukang gamitin ang kanyang mahika sa apoy upang maalis ang yelo sa kanyang paligid, ngunit nakalulungkot wala itong silbi. Sa wakas, nagpasya siyang maglakad na lamang kasama nito at pumasok sa loob ng gubat upang hanapin at ipagtanggol ang nayon laban sa mga umaatake. Si Gray naman ay humarap kay Leonard, at lumalabas na matagal na ang nakalipas, na uwi sa paghamon ni Gray sa halimaw, na nagresulta sa pagtatangka ng kanilang guro na iligtas siya at isakripisyo ang kanyang buhay para maselyohan ang demonyo. Nagalit si Leonard dito na gustong maging mas mahusay kaysa sa kanya balang araw, at tinataglay niya ang sama ng loob sa kanya hanggang sa araw na ito. Ginagamit niya ang kanyang nagyayelong magic fist upang tamaan si Gray, na itinapon ngunit muling tumayo kahit na sa lahat ng mga pinsala. Naasar si Leonard at lumikha ng isang grupo ng mga agila na yelo bago ito ipadala kay Gray. Gumamit agad siya ng yelong pader, ngunit hinulaan ito ni Leonard, at iniiwasan ng mga agila ang pader at kurbadang tumama sa katawan ni Gray. Gayunpaman, hindi nawala ang espiritu ni Gray, habang tumatalon siya at lumikha ng isang nagyayelong hammer. Ngunit agad itong sinira ni Leonard na pinilit siyang umatras. Nagsimulang mawala ng pag-asa si Gray at gumamit ng isa sa kanyang pinakamalakas na pag-atake ng nagyayelong spike na pumipilit sa mga tagasunod ni Leonard na tumakas. Ngunit sinisira lang ito ni Leonard at sinabihan si Gray na aminin ang pagkatalo dahil hindi niya ito matatalo, at gumamit ng nagyayelong dragon para matamaan si Gray. Si Gray, gayunpaman, ay hindi pa nawawala ang kanyang fighting spirit at patuloy na bumabangon ng paulit-ulit na ikinagalit ni Leonard, at nagsimula siyang maglunsad ng isang grupo ng mga malalakas na pag-atake sa kanya. Habang si Gray ay hindi man lang nagtatanggol sa kanyang sarili, hindi makayanan ang pagkakasala ng pagiging responsable sa pagkasawi ng kanyang guro.
Sinasabi sa kanya ni Leonard na may isang paraan lamang upang mapatunayan niya na siya ay mas mahusay kaysa sa kanyang guro, at iyon ay sa pamamagitan ng pagbuhay sa halimaw na ito at muli itong talunin. Ang isang sitwasyon ay tila mahirap para sa ating mga bayani, ngunit sa kabilang dulo, nakuha ni Scarlett ang balita tungkol sa tatlong wizard na pumunta sa islang ito, at agad niyang inagaw ang barko ng isang pirata at nagsimulang maglayag patungo sa isla at tila siya ang tanging pag-asa ni Nacho, Gray, at Lucy sa mapanganib na islang ito.